ko yung hearing, ngayon re-reviewin ko na yung mga bisita, yung mga invited guests. Pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng grupo ni Senator Sherwin Gatchalian, tuloy pa rin sa Lunes. Senator Alan Peter Cayetano, iginiit na ang Gatchalian Block ang nanggugulo sa Senado. Very possible po yan kasi sa ngayon, meron tayong dalawang leader sa Senado na parehong inaangkin yung posisyon na Senate President. Political crisis, nagbabadya kung magpapatuloy ang gulo sa Senado ayon sa isang political analyst. Malacanang dapat nang mamagitan sa dalawang paksyon. Pati iba't ibang mga legal expert naghahagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. Supreme Court hinihikayat na mamagitan sa gulo sa liderato sa Senado. I-check pa natin. Hindi ko pa nakita yun. Wala pang yung post na po yan. Baka kasi nililigaw tayo, ay maingat tayo. Umanay yung ulat ng pagsakay sa yate ni Senator Bato de la Rosa, binavalidate ng NBI. Hindi lang pulis ang merong main or ang gaganap dyan, kundi tulong-tulong po tayo. Lalong-lalo na school officials, the local government units, and other agencies enforcing law enforcement as well as panatilihin ang katahimikan sa isang Philippine National Police nakikipag-ugnayan na sa mga school administrators at local government units para matiyak ang seguridad sa pagbabalik sa eskwela ngayong Hunyo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Naninindigan ang grupo ni na Senator Erwin Tulfo na sila na ang lehitimong liderato ng Senado sa kasalukuyan. Dahil dito, pursigido silang ituloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, June 8. Ito ang balita ni Jed Neresina. Tutuloy yung hearing, ngayon re-reviewin ko na yung mga bisita, yung mga invited guests. Hindi rin magpapapigil si Senator Erwin Tulfo sa isasagawa niyang pagdinig sa Lunes, June 8, kaugnay ng flood control projects anomalies. Si Senator Erwin ang itinatalagang Blue Ribbon Committee chairperson ng grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian bilang naninindigang lehitimong chairperson na ng komite. Inihayag ni Senator Tulfo na nakapagpadala na sila ng abiso sa mga inimbitahang personalidad para sa nasabing hearing. I believe yung NBI po, mapatawag po natin. And then yung, I believe, yung ombudsman, tawag po natin. BBM. Kasi nag-file na po yan ng statements dyan sa NBI din. Kabilang din sa mga pinadalhan ng opisyal na imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala sinusuri pa umano ng komite ang kabuang listahan ng mga resource person. Kabilang na ang pagpapatawag sa 18 nagpapakilalang mga dating sundalo. Pag-aaralan po namin ito, isasama pa yan. Sobra-sobra, nagpa-forum shopping na lamang po Di ba nag-hablan na rin po yan sa ombudsman. Pumunta na po sila sa ombudsman kasama si Attorney Baligot. Una nang napadalhan ng sulat kahapon si Attorney Levy Baligot para ipabatid na ang pagdinig na naunang itinakda ng Cayetano Block ay inilipat sa June 8. Kapansing-pansing nakapirma na si Senator Tulfo bilang chairperson sa naturang liham. Ngunit sa kabila nito, kung magpupumilit ang tinaguriang Gatchalian Block na ituloy ang investigasyon hinggil sa mga kontrobersyal na flood control projects sa Lunes. Iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na handa niyang pairalin ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno ng mataas na kapulungan. I will assert, the powers of the Senate President. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Kaugnay nito ay giniit ni Senator Cayetano na hindi ang kanilang panig ang nagpapasimula ng tensyon sa Senado. Aniya, ang kabilang kampo ang gumagawa ng gulo na siyang dahilan ng kasalukuyang sitwasyon ng institusyon. So, in the end,
The Gatchalian group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility. We're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Cayetano. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh. Tapos sasabihin nila magulo. Dahil dito nakiusap at nanawagan si Senator Cayetano sa kanyang mga kasamahan na itigil na ang girian, lalo na't wala aniyang sapat na bilang ang kabilang grupo para opisyal na mapatalsik o mapalitan ang kasalukuyang liderato ng Senado. So sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na tugon ang Gatchalian Block hinggil sa mga naging pahayag ni Senator Cayetano. Gayunpaman, pilit na pinangahawakan ng grupo ang umano'y pagkilala sa kanila ng Malacanang at ng House of Representatives bilang bagong liderato. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posible pang lumala ang problema sa Senado kung hindi agad malulutas ang hidwaan ng dalawang paksyon ng mga senador. Ayon sa isang political analyst, maaaring tumulong ang Malacanang upang maiayos ang gulo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Very possible po yan kasi sa ngayon, meron tayong dalawang leader sa Senado na parehong inaangkin yung posisyon na Senate President. Nagbabanta na ang political crisis sa bansa sakaling magpatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang paksyon ng mga senador. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, ngayon pa lamang ay nagdudulot na ng malaking kalituhan at kaguluhan ang hindi pagkakaunawaan sa Senado. Bukod sa mga Senate staff na hindi alam kung sino ang susundin, hindi na rin malaman maging ng mamamayan kung alin sa dalawang grupo ang kanilang paniniwalaan. The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong i-invento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bojidi. After that, ang Malacanang rin, in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings. Ngayon po na may ganyan tayo set up, dalawang Senate President, yung isa acting, ano mo kaya magiging kalalabasan yan? Halimbawa, sa paggampanan ng kanilang pang-araw-araw na trabaho, like sa mga committee hearings, may kanya-kanya po silang itinalagaan ng mga chairman sa mga komite. So sino po ba ang uupo, sino magpe-preside. Tapos in the long run, pag matutuloy yung impeachment, sino po ang at hindi pa na-resolve yan, sino po ang uupo na presiding officer. Nangangamba si Professor Coronacion na kung hindi agad malulutas ang problema sa Senado, mas lalalapaan niya ang tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pag hindi naayos, talala po yan. Pero kung paano maayos at kung kailan eksakto maayos, mahirap po sabihin. Ayon kay Professor Coronacion, maaari namang mamagitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa away ng dalawang paksyon sa Senado. Ginawa na niya ito dati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang magkaroon ng sigalot sa Kamara. Taong 2020, dahil sa pagtatalo sa term sharing deal ni Nooy House Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan Velasco, naisa panganib ang pagpapasa ng 2021 national budget. Bunsod nito na magitan na si Pangulong Duterte. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Sa halos kahalintulad na problema na nangyayari ngayon sa Senado, pwede rin anyan tumulong na ang Malacanang sa pagresolba sa issue. Ngayon, pwede naman ng tumulong ang Malacanang, not having the same scenario na kung saan directly kakausapin Pangulo yung dalawang Senate President.
Kasi nangyari na naman yun ng panahon ni Duterte, naging posible yun kasi sila ay miyembro ng isang koalisyon. E ngayon kasi di sila miyembro ng isang koalisyon eh. Magkakaiba sila ng partido. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Idinulog na sa Korte Suprema ang issue ng hidwaan ng dalawang paksyon sa Senado. Hiling ng isang petitioner, pumagitna na ang mataas na hukuman at ideklarang valid ang pagpapalit ng liderato noong June 3. Ito ang balita ni Dante Amento. Pati iba't ibang mga legal expert naghahagulo sila. So at least nasa Supreme Court naman yung final say. Naghain ng petisyon sa Supreme Court ang isang concerned citizen at private school teacher na si John Barry Tayam kanina. Hiniling nitong mamagitan ang mataas na hukuman dahil sa lumalalang krisis ngayon sa liderato ng Senado. Ito ay upang matigil ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang kampo na nag-aagawan sa kapangyarihan at upang hindi maparalisa ang serbisyo ng Senado. Maayos na yung Senate kasi sila yung nakakapigil ng mga dapat umuso na batas. Tulad for example sa House of Representatives, naipasa rin anti-political dynasty bill. So kailangan natin ng version sa Senate at kailangan din natin umusad yung mga batas na importanteng makausad doon. Nais nitong marisolba kung legal ba ang nangyaring palitan ng liderato sa Senado noong June 3. Sa presensya ng 12 senador, hinalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President. Gayunpaman, bariin itong tinututulan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Loren Legarda at iginigiit na hindi legal ang nangyari. Ayon pa kay Tayam, mahirap ang sitwasyon dahil dalawang paksyon ang nagpakilalang sila ang dapat masunod. Para hindi po sila nalilito kung sino talaga yung Senate President kasi mahirap po na dalawang Senate President natin. Paniwala niya, ang kabuuang bilang ng mga active na senador ay nabawasan dahil si Senador Jinggoy Estrada ay nakakulong at si Senador Ronald Bato de la Rosa ay nagtatago matapos magkaroon ng ICC arrest warrant. Sa kabila ng kautusan mula sa bagong liderato na mag-work from home muna ang mga kawani, nagsagawa pa rin ang pagdinig si Senador Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee kahapon. Naniniwala ang petitioner na ang isyong ito ay political pero may magagawa ang Supreme Court upang mabigyan ng kasagutan at maawat ang dalawang nagbabanggaang grupo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaalam na ng National Bureau of Investigation o NBI ang impormasyon tungkol sa umano'y pagsakay ng yate ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa kumalat na balita, umalis si Senator Bato sakay ng yate patungo sa isang probinsya kasunod ng pag-alis nito sa Senado noong May 14. I-check pa natin. Hindi ko pa nakita yan. Wala pang yung post na po yan. Baka kasi nililigaw tayo, ay maingat tayo. Patuloy ang tracker team ng National Bureau of Investigation sa pag-alam ng kinaroroonan ni Senator De La Rosa. Bumaba ang inflation rate sa bansa ngayong buwan ng Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mula 7.2% noong Abril, bumaba ito sa 6.8% ngayong Mayo. Ang inflation rate ay antas ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto. Ayon sa PSA, bumagal ang inflation rate ngayong buwan dahil bumagal din ang paggalaw ng presyo ng produktong pagkain o food inflation. Ayon sa ahensya, ang mababang inflation rate ay bunsod ng matumal na bentahan ng gulay, isda at karne dahil na rin sa oversupply. Magandang balita naman para sa Malacanang ang naitalagang 6.8% inflation rate nitong Mayo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, senyales ito na unti-unti nang nagbubunga ang mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng uplift strategy. Sa kabila nito, hindi pa rin anya kampante ang administrasyon dahil may banta pa rin ang pagtaas ng presyo ng langis at napipintong epekto ng El Nino. Pagtitiyak ng palasyo, tuloy-tuloy lamang ang mga hakbang ng administrasyon para mapanatiling abot kamay ang presyo ng mga bilihin, maprotektahan ang budget ng bawat pamilya at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino.
Naniniwala ang ilang House prosecutors na hindi makaapekto sa timeline ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sakali mang magkaroon ng special session ng Kongreso. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na kinukonsidera nilang magsagawa ng special session para sa mga naantalang panukalang batas at appointments. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Well, positive na hindi naman maaapektuhan ng special session itong impeachment timeline. Kung si Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang tatanungin, makatutulong kung makapagsasagawa pa ng special session ng Kongreso. Ito ang tugon ng kongresista nang tanungin kung magkakaroon ba ng epekto sa timeline ng isasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang panukalang special session. Ayon sa naihalal na Acting Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian, pinag-aaralan ang posibilidad na makapagsagawa ng special session para sa mga naantalang panukalang batas at appointments. I need to consult our senators first. No? Kailangan natin makonsult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin approvean sa special session. Kakailanganin din ng impeachment trial itong special session na ito only if they will decide to designate a presiding officer other than our acting SP. Samantala, nakatakdang isumite ng House Prosecution Team ang manifestation nito kung saan nakasaad na hindi na sila magre-reply sa answer sa articles of impeachment ng kampo ni VP Duterte sa araw ng Lunes, June 8. Ayon pa sa isang miyembro ng House Prosecution Panel na si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, ang paghahain ng manifestation sa halip na reply ay patunay ng lakas ng articles of impeachment. Ito ay lalo na't hindi naman anya masagot ng defense team ni VP Duterte ang mga punto sa reklamo. I think that the filing of a manifestation is a testament of the strength of the complaint itself. The fact that the answer does not change our legal theory, does not change the factual circumstances, would attest to kung matibay na po yung complaint to begin with. Kabilang naman sa pinaghahandaan ng House Prosecutors ang pre-trial conference na posibleng magsimula sa June 18. Ayon kay House Prosecutor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, sa kabila ng ingay sa politika, nananatili silang nakatutok sa constitutional duty at handang humarap sa impeachment court upang ilatag ang mga ebidensya laban sa Vice-Presidente. Basta't kami, ang main focus namin dito ay yung paghahanda na gagawin po namin. Dahil nakaset po, kung hindi po ako nagkakamali, sa ngayong June 18, ang pre-trial conference. So ito po yung aming unang paghahandaan. Batay sa lumabas na impeachment trial calendar, sa July 6 ang posibleng umpisa ng formal na paglilitis kay VP Duterte kung kailan nakasine die adjournment ang Kongreso. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang seguridad na ipatutupad ng Philippine National Police sa pagbubukas ng klase sa Lunes. Ayon sa pambansang pulisya, magpapakalat sila ng sapat na bilang ng mga tauhan malapit sa mga eskwelahan para umalalay sa mga estudyante at guro para sa kanilang seguridad. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi lang pulis ang merong main or ang gaganap dyan, kundi tulong-tulong po tayo, lalong-lalo na school officials, the local government units, and other agencies enforcing law enforcement as well as panatilihin ang katahimikan sa isang lugar. Hindi mapalagay ang loob ni Vince Lopez ngayong malapit na namang magpasukan. Nangangamba ito sa seguridad ng kanyang mga pamangkin, lalo pat mayroon pa ring mga napapaulat na petty crimes. Kaya mahigpit ang bili nito na huwag lalabas sa eskwelahan kapag wala siya. Actually, pinag-aanda namin yung yung sa pagpasok nila sa araw-araw, lalo-lalo na yung baon at kung saan ko sila susunduin. Kasi yung school nga nila medyo malayo, tapos medyo maraming estudyante din, baka mamaya
saan sila pumunta. Don't talk to strangers. Ang nanay na si Annalyn Runas, hindi rin maalis sa isipin ang magiging kaligtasan ng kanyang anak pagpasok sa Lunes. May pag-aalala kasi yung dagsaan ngayon ng mga estudyante, baka mamaya merong manamantala sa kanila, dapat maikalat ang mga kapulisan para sa seguridad ng mga estudyante po. Kaya naman ang Philippine National Police, mahigpit ang gagawing pagbabantay upang hindi mapiktima ng snatching, hold up at salisi ang mga guro at estudyante. Ayon sa PNP, hindi na po problemahin ng mga magulang at estudyante ang kanilang seguridad dahil nasa kabuuang mahigit 55,000 pulis at force multipliers ang kanilang idideploy sa iba't ibang lugar para bantayan ang nasa 26 na milyong mag-aaral sa buong bansa. Sinabi ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melesio Nartates Jr. na pinag-aralan nilang mabuti ang mga lugar na dapat postehan base na rin sa pakikipag-usap nila sa mga local government units at iba pang law enforcement agencies. Nasa 28,751 ang ipapakalat na pulis, habang 4,079 ang mula sa ibang unit. Mayroon ding 22,677 na force multipliers ang tutulong para sa peace and order. Bukod sa mga pulis sa lansangan na nasa 9,525, maglalagay din sila ng mga police assistance desk malapit sa mga eskwelahan na nasa 9,319. We need to increase our visibility, our deployment, especially on schools, school premises, as well as the routes going to the school. At maraming programa yan. Nakikipag-ugnay na rin ani ang PNP sa LGU at school administrators bilang bahagi ng paghahanda. Sinabi din ng Directorate for Operations na kasama sa babantayan ang Divisoria, Quiapo, Recto, Santa Cruz area. Ganon din ang Baclaran sa Parañaque, Green Hills sa San Juan at mga pangunahing supermall sa Metro Manila na kalimitang dinadagsa para sa mga gamit sa mga eskwelahan. As you can see, this will now be part of our Safer Cities initiative because we're not only focusing on the cities but of course all areas of convergence. Sa ngayon, wala naman aniya silang natatanggap na banta sa pagbubukas ng klase. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat ginagawang sardinas sa mga mag-aaral sa loob ng mga school service. Ito ang binigyan diin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kaugnay ng pagbubukas ng klase sa Lunes. Sinabi ng ahensya na babantayan nila ang mga school transport operators kung sumusunod ito sa kanilang mga alituntunin. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ito po, nagkukondisyon na po ng mga unit para wala pong maging abire sa daan. Puspusan na ang paghahanda ni Roderick Cruzin sa kanyang pagbiyahe bilang school service driver sa Quezon City. Ito ay sa gitna ng muling pagbubukas ng eskwela simula sa Lunes, June 8. Ngunit bukod anya sa school service vehicle na kanyang imamaneho, tinitiyak niya ring magiging ligtas sa mga estudyanteng sasakay dito. May kasama naman po kami dyan. Hindi lang naman po ako ang nag-iisa sa service. May kasama rin po kaming pahinante para sila po ang tumitingin dyan sa likod. Batay sa alituntunin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kailangang may seatbelt ang mga school service. Bukod sa kaligtasan, lalo pa ng mga batang sumasakay sa mga school transport, dapat ay komportable rin ang kanilang pagbiyahe. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, ilan ito sa mga pangunahin nilang sisiyasatin kasabay ng pagbabalik operasyon ng mga school service. We already beefed up our enforcement team. So pagsimula po ng Lunes, bamantayan namin yung mga school transport operators. Huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. Kailangan they're comfortably seated with respective seatbelts. Nakarating rin sa LTFRB ang reklamo ng ilang magulang kaugnay ng mataas na singil sa school transport services. Sa katunayan, ilang operators pa ang nagpahayag na dinagdagan nila ang singil sa kanilang serbisyo dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngunit paliwanag ni Chairman Mendoza, hindi maaaring basta na lang magtaas ng singil ang mga school service.
We just want to make sure yung safety issue muna, no? Pag-set kasi next week na to, no? And then after that, magtatawag ho kami ng public consultation muna. Kasi first time to, The school transport fares have never been regulated in the past. But it's high time, tama po kayo, no, na we step in. Paliwanag naman ng National Alliance of School Service of the Philippines o NASAP, matagal nang pinag-uusapan ang regulasyon sa kanilang sektor. Ngunit hindi kumbinsido dito si NASAP President Celso de la Paz. Paano nyo kami i-regulate? Hindi nyo naman hawak ang linya. Hindi mo hawak ang ruta mo. Although naandun ka sa isang area, pero ikaw para ka rin bulate, paikot-ikot. Paano mo i-regulate ngayon yun? Paano natin kukunin ngayon yun? Hindi rin malinaw para sa ilang school transport drivers ang kahihinatnan at kanilang magiging kapalaran kung isa sa ilalim na sa regulasyon ng kanilang operasyon. Nangangamba ang mga ito na baka mabawasan pa ang kanilang kita dahil sa pagre-regulate sa kanila ng pamahalaan. Hindi ko po sure na kung anong kalalabasan nun pagka ganun po ang sila nakahawak nun. Kasi baka mamaya mababa pala, kawawa naman po yung operator. Baka hindi na mag-school service yung may-ari, di mawala din kami trabaho. Humingi rin ng pangunawa ang mga school service operator sa publiko, partikular na sa mga magulang. Anila, hindi nila ginusto na magdagdag ng singil sa kanilang serbisyo. Wala rin namang problema sa mga school service kundi sa presyo ng petrolyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Binisita kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa probinsya ng Samar. Sa oras na makumpleto ang proyekto na inaasahan sa Agosto, magiging 1 oras at 45 minutes na lamang ang biyahe sa pagitan ng Tacloban City at Catbalogan City. Tiniyak ng Pangulo na mataas ang kalidad ng proyekto para mapabuti ang interconnectivity, mapabilis ang biyahe ng mga tao at produkto at mapalakas ang mga oportunidad sa ekonomiya sa rehiyon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na ayusin at patibayin ang flood control system sa Pampanga River. Kasunod nito, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na sisimulan na ang mga intervention sa Pampanga River. Kasabay nito ay minamadali na rin ang paglalagay ng gabion wall o pader na may wire sa Barangay Kandating at sheet piles naman sa Barangay Kupang bilang pananggalang sa baha. Ayon sa kalihim, proteksyon din ito upang di magbaha sa mga lugar ng Mexico at San Fernando sa Pampanga. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latosa na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Sa kabila ng ceasefire, patuloy ang bakbakan ng Amerika at Iran, patunay ang walang tigil na pag-atake sa ilang lugar sa Middle East at sa Tehran. Ayon kay US President Donald Trump, ito ang klase ng ceasefire na mayroon sila ng Iran, agad na mababaliwala ito oras na magkaroon ng mga casualty sa mga sundalo ng Amerika. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Walang pasubali ang sagot ni United States President Donald Trump na maglulunsad siyang muli ng malakihang pag-atake sa Iran kung may masasawing sundalo ng Amerika. Ito aniya ay isang matibay na dahilan upang tapusin ang ceasefire at simulang muli ang bakbakan. What does that mean? That you would restart the war with Iran if they killed U.S. troops. Well, it would be a good reason. I'll be honest with you. If they killed U.S. troops, I think I would do that very quickly. Nauna nang sinabi ni Trump na hindi siya nagmamadali sa ngayon sa kasunduan nila ng Iran, kahit pa sinabi nito na posibleng mailabas na ang final agreement ngayong weekend.
Samantala, ipinaliwanag ni Trump na bagaman tukoy na ng US satellite ang lokasyon ng mga bundok kung saan itinatago ng Iran ang kanilang uranium deposits, ang pagkuha nito ay hindi kasing dali ng ginawang pagkuha kay dating Venezuelan President Nicolas Maduro na nangyari sa isang gabi lang. Aniya, naisip na niyang magpadala ng tropa sa Iran para sa nasabing misyon, ngunit binawi rin nito ang plano dahil mapanganib at posibleng malagasan sila ng mga sundalo. We thought about it, and I didn't want to be in a position where you had, to get there. It's not like Venezuela. Like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. They would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it. Kahit pa may umiiral na ceasefire, tuloy ang palitan nila ng pag-atake. Sa pinakabagong tala, muling nakaranas ng matinding pagsabog ang syudad ng Tehran. Tinamaan din ng US airstrikes ang tunnel ng Burujard Mountain at Khorramabad na sinasabing lagusan papasok sa underground facility ng Iranian missiles. Bilang ganti, binomba ng Iran ang ilang barkong kaalyado ng US at Israel sa Gulf of Oman. Bagaman itinanggi ng Iran, napatunayan din na galing sa kanila ang kamikaze drone na tumama sa Kuwait International Airport. Nagtamo rin ng pinsala ang Ali Al-Sali Air Base ng Kuwait na ginagamit ng US sa paglunsad ng missiles laban sa Iran. Nitong Martes, June 3, oras sa Amerika, sinabi ni Trump na ito ang klase ng ceasefire na mayroon sila ng Iran. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung ano ang kahihinatnan ng gyera ng US, Israel at Iran na lalo pang naging komplikado sa pagpasok ng Lebanon at grupong Hezbollah. Ngunit kung pag-uusapan sa ngayon ang tungkol sa kasunduan, sinabi ni Trump na hindi naman aniya siya nagmamadali pero tiniyak niyang magkakaroon sila ng kasunduan sa lalong madaling panahon. I like to do one thing at a time and we'll take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa na ng mga hakbang ang United States government sa pangunguna ng US Department of Agriculture kasunod ng ulat na nakapasok na muli sa estado ng Texas ang screwworm, isang uri ng flesh-eating parasite na nagdudulot ng matinding sakit at posibleng ikamatay ng mga hayop maging ng tao. Ito ang balita ni Beverly Saison. Ikinabahala ni United States Senator Ted Cruz ang pagpasok ng screwworm sa kanilang estado. Ang screwworm ay malaking banta sa cattle industry at maging sa publiko. Dahil dito, aprobado na ng US government ang pagpapatayo ng isang pasilidad na nakatuon lamang sa pag-aaral at pagpuksa sa pesting screwworm. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng US Department of Agriculture na nakapasok sa US ang mapaminsalang screwworm. Ayon kay US Secretary of Agriculture Brooke Rollins, ang makabago at state-of-the-art sterile fly production facility ay itatayo sa Texas State. Ito ang magiging pinakamalaking pasilidad sa mundo na para lamang sa pag-aaral at pagpaparami ng sterile screwworm na gagamitin upang hindi na makapagparami ang mga infected na screwworm at maligtas ang mga alagang hayop gaya ng baka, usa at iba pa. So got immediate approval to begin permitting and construction on what will be the largest facility in the world. Ang New World screwworm ay mapanirang uod o maggot na kumakain ng laman ng hayop. Nakapagdudulot ito ng seryoso at nakamamatay na epekto sa mga hayop at sa mismong mga tao kung saan ito laganap. Bagaman marami ito sa dako ng South America kung saan patuloy ang impeksyon sa hayop at tao, napuksa na ito sa Estados Unidos 1 dekada na ang nakararaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang screwworm ay kumalat na sa Central America at Mexico. The way we defeated it before, you need about 400 million sterile flies
per week to actually mate with the bad flies, sterilize them. And if you don't catch it right away, then that's where the problem ensues. Ayon kay Secretary Rollins, isa ang pagtatayo ng screwworm facility sa prioridad na ngayon ng Trump government sa pamamagitan ng Army Corps of Engineers at ng Department of War. Inaasahang matatapos ang konstruksyon sa unang bahagi ng susunod na taon. Ayon ng kalihim, titiyakin nilang hindi na mauulit ang muling pagpasok ng screwworm sa Estados Unidos. So we will get back to the point where we're able to push it back and eradicate it. But until that point, which is likely sometime next year, we've invested almost $1 billion since we came in the door last year to make sure that this doesn't happen again. Samantala, payo ng USDA sa mga farmers at animal raisers na suriin ang kanilang mga alaga kung may New World screwworm. Karaniwang natatagpuan ito sa mga body opening. Kung may makitang sintomas, agad ipagbigay alam sa USDA. Bagaman hindi karaniwan sa taong screwworm, maigi pa rin ayon sa Secretary Rollins ang agad magpakonsulta kung may mga sugat. Tiniyak naman ng USDA na ligtas ang food supply sa US lalo na ang supply ng karne. Beverly Saison, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming tinahahalagahan. Naglabas ng open letter si Ukraine President Volodymyr Zelensky na nananawagan ng peace deal kay Russian President Vladimir Putin. Si President Putin sinabing gusto na rin namang makipagpayapaan pero sa isang mahigpit na kondisyon. Ito ang balita ni Bradley Rabuza. Nakikisap na si Ukraine President Volodymyr Zelensky kay Russian President Vladimir Putin. Mag-usap na sila ng personal para wakasan na ang laban nila. Isang open letter ang inilathala ni Zelensky sa Ukraine government website nitong Huwebes, June 4 na humihiling ng face-to-face na pag-uusap o kung di ay nakahanda naman silang ituloy pa rin ang gyera. Ang nasabing sulat ay naipaalam na rin sa ibang lider ng mga bansa, kabilang ang Estados Unidos. Sa kanyang liham, sinabi ni Zelensky na mayorya ng mga Russian ay pagod na sa pagsaro ng mga drone at missiles ng Ukraine. Bukod dito ang mataas na inflation rate at krisis sa langis, bunang mga sanctions. Aniya, nais na ng mga Ruso ng kapayapaan. Sa panig naman ng Russia, payag din na makipag-ayos si President Putin at handa itong umupo para sa isang peace agreement sa Ukraine ayon sa Russian Ministry of Foreign Affairs. Batay sa ulat ng MOFA, sinabi ito ni Putin sa gitnang ginanap na pulong ng international agencies sa St. Petersburg. Gayunman, ayon sa ahensya, ang nais ng Russian leader ay dapat tigal at otorisadong opisyal lamang ng Ukraine ang lalagda sa kasunduan. Ito ay dahil nananatiling questionable ang pagiging presidente ni Zelensky dahil natapos na aniya ang termino nito, 2 taon na ang nakalilipas. Является ли господин Зеленский законным представителем Украины? Это вопрос для юристов, для политического, для юридического анализа. Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов. Iginiit ni Putin na tanging lehitimong kinatawan ng Ukrainian government ang humarap sa peace deal at naniniwala itong mayroong credible sa mga miyembro ng Verkhovna Rada o Ukrainian Parliament para dito. Sa huli, ayon kay Putin, kung gusto ng Ukraine na lumagda ng peace deal, sila o ang Russia ang hahanap ng nararapat na lalagda. Украина — это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, Конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины. Samantala, batay sa ulat, binuksan ni Putin sa pulong sa St. Petersburg na nais ni United States President Donald Trump na mamagitan upang pagbatiin sila ni Zelensky. Nang tanungin si Trump tungkol dito, wala siyang maibibigay na detalye pero kung mangyari nga na mag-usap si Putin at Zelensky, malaking kredito aniya ay dahil sa kanyang pakiusap. Well, I'd rather not say because I'm very responsible when that happens. It's going to happen. They're going to both make compromises. I suggested those compromises. And, we've had a lot to do with it. We'd love to see their two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They got us up. Bradley Rabuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglabas na ng arrest warrant ang Malolos Regional Trial Court para kina Curly at Sara Diskaya at 10 pang kapwa akusado sa kasong graft at malversation.
Kaugnay ito ng umano'y maanumalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng higit 53.9 million pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Senado si Curly Discaya habang nasa bilangguan na ang iba pang akusado gaya ni Sara Discaya na nasa Cebu at Bryce Hernandez at JP Mendoza na nakapiit naman sa Payatas, Quezon City. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa probinsya ng Batanes dahil sa epekto ng bagyong Esther. Inaasahang mamayang madaling araw ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Gayunman, makararanas pa rin ng pag-ulan sa Luzon dahil sa epekto ng habagat. Alamin natin ang iba pang detalye mula sa 5 p.m. weather report ng Pag-asa mula sa kanilang weather specialist na si Loriden de la Cruz, Galicia. Kasalukuyan, nagdudulot huyan at ini-expect nating magdudulot ng mga pag-ulan sa Batanes. Kasama dyan ang mga paminsan-minsang pagbuso po ng hangin dahil hagip po ito ng radius ng bagyo. At maliban dyan sa bagyo ay meron din po tayong habagat na prevailing sa western section ng bansa. Nakaka-apekto ito sa northern at central Luzon at even dito sa western section ng southern Luzon. So kung makikita nga po natin, yung malaking bahagi ng mga pag-ulan na dulot ng habagat ay nasa karagatan or offshore. Pero nakakarating din ho yan at umaabot dito sa ating landmass at concentrated din nga po yung malalakas na pag-ulan sa westernmost portion of northern and central Luzon. As of our latest na Tropical Cyclone Bulletin, kanina nga po nakita po natin na yung sentro nitong Tropical Depression Esther ay nakalabas na po ng Taiwan landmass and most likely ang kanyang projection northeastward pa rin ang kanyang movement at posible po na by tomorrow morning ay nasa labas na yan ang ating area of responsibility. So mabilis lang yung kanyang pagdaan sa ating PAR pero dahil nga nakita nyo po yan yung kanyang location na yan dito, ibig sabihin ay hagip pa rin ho yung Batanes ng radius nitong bagyo kung kaya't nagtaas po tayo ng Tropical Cyclone Signal number 1 sa probinsya ng Batanes. Ugnay nga dyan, as I mentioned po, yung Batanes ay nakataas ng signal number 1, so minimal to minor threat to life and property is also possible. So pinaghahanda at pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon sa Batanes. Nananatiling hamon sa muling pagbubukas ng klase ang kakulangan sa silid-aralan na kakaharapin ng mga estudyante simula sa Lunes. Ayon sa Department of Education, sa ngayon ay mahigit 140,000 pa na mga silid-aralan ang kulang sa bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. Marami pa rin po tayong kulang na classroom. Nagtatayo po tayo, no, and we are really very aggressive on the construction of classrooms. Problema pa rin sa kakulangan ng mga classroom ang sasalubong sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Batay sa datos ng Department of Education, nasa higit 144,000 pa na mga silid-aralan ang kulang mula sa dating 165,000 na bilang noong pagpasok ng taong 2026. Kaya hindi maikakaila na pagdating ng pagbubukas ng klase sa susunod na Lunes sa June 8, ito pa rin ang isang hamon na haharapin ng mga estudyante at guro. Ayon kay DepEd Undersecretary for Learning Systems and Strand, Dr. Carmela Oracion, isa sa tinutugunan nila ngayon ang pagkukumpuni ng ibang classroom. Mas madalian niya ito kaysa magtayo ng mga bago. Ang kakulangan din po kasi ng classroom ay dahil sa mga facilities natin that require repair. So that one is a bit easier to do. So yan na po yung tinututukan din po natin. Samantala, tiniyak ng DepEd na sa kabila ng hamon na ito ay handa ang mga pasilidad para sa pagbabalik eskwela. Noon pa lang nagsara ang klase, nagsimula na mag-isip, no, ang ating mga kasamahan sa DepEd kung paano magiging higit na mabuti pa ang pagdating na taon kaysa nakaraan. Kaya ang masasabi ko po dyan, talagang naghahanda pa rin at handa na po tayo sa pagbubukas ng klase this coming week. Malakian niya ang naitulong ng Brigada Eskwela para sa paghahanda ng mga paaralan.
dapat walang nakalitaw na mga pako here and there, walang mga kahoy na nakakalat, no? So inaayos po lahat 'yan. At the same time, na-mention niyo po ang dengue. So kung meron pong mga spaces where there is stagnant water, sinisigurado po natin na wala 'yan. Ipinaliwanag naman ni Yusek Orasyon na sa unang linggo ng klase ng mga estudyante ay halos wala pang magiging lecture. Gugugulin muna ang 5 araw na ito sa orientation sa mga estudyante alinsunod sa bagong 3-term academic calendar na ipatutupad ngayong 2026 to 2027 school year. Sa opening block po, dyan natin isasagawa ang ating mga pagtimbang ng mga bata, pag-finalize ng class list, pag-orient sa mga bata kung nasaan ang classroom, nasaan ang library, nasaan ang CR, no? Samantala, inihayag ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na dapat magpatupad ng anti-bullying policy ang mga paaralan. Sa isang panayam, sinabi ni EDCOM-2 Executive Director Carol Mark Yee na dapat ipatupad ang implementing rules and regulations ng Anti-Bullying Act of 2013. 60% anya ng mga Pilipinong mag-aaral sa grade 10 ay biktima ng bullying ng ilang beses sa loob ng isang buwan, habang 40% naman ang nagsabing biktima sila ng bullying kada linggo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling napatunayan ang diwa ng bayanihan sa sama-samang pagkilos at pagtutulungan ng iba't ibang organisasyon at mga volunteers sa Brigada Eskwela sa buong bansa na nagtapos ngayong araw. Isa ang Members Church of God International o MCGI sa aktibong nakiisa sa gawaing paghanda sa mga paaralan para sa ligtas at maginhawang pagbubukas ng klase sa Lunes. Ito ang balita ni Gladys Tuwabe. Iba't ibang grupo, organisasyon at individual ang nagkaisa at nagtulong-tulong umatiyak na handa ang mga paaralan sa pagbubukas ng klases sa Lunes. Mula sa kick-off ng Brigada Eskwela hanggang sa pagtatapos nito ngayong Biyernes, muling napatunayan ang kapangyarihan ng bayanihan sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga stakeholders at volunteers sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga aktibo na kilahok ang Members Church of God International o MCGI na nakiisa sa paglilinis, pag-aayos at pagpaganda ng mga paaralan. Nagsagawa rin sila ng pagpipintura ng silid-aralan, paglilinis ng mga paligid ng paaralan at pamahagi ng mga kailangang gamit para sa mga mag-aaral at guro. Bukod dito, naghatid din sila ng iba't ibang libreng serbisyo para sa mga CAP volunteer, tulad ng libreng pagkain, libreng gupit at vital signs monitoring. Since wala naman po akong gagawin at po din kaming pasok, why not i-grab ko po yung opportunity. Isa din po to para makatulong din po sa mga estudyante po dito sa elementary school. Sabi nga po ni Kuya, habang may pagkakataon ka na makagawa ng mabuti is i-grab mo po yung opportunity na yun. Overall, masaya po kami sa aming ginagawa at nung pumunta po kami dito, nakita po namin na kailangan po nila ng tulong tsaka para po sa ikaalwa ng mga estudyante ngayong darating na pasukan, napagdesisyonan po namin na makibahagi at tumulong sa kanila dito sa school upang mas mapabilis at mas mapadali ang gawain. Kinikilala naman ng mga guro ang mahalagang ambag ng mga organisasyon at volunteer sa paghahanda ng mga paaralan. The participation of this organization, especially MCGI, in this Brigada Eskwela 2026, it helps the school, the teachers, the community in preparing the environment, and it shows the Filipino spirit, which is the bayanihan. It lessens the burden or agony of the teachers in some resources in labor for cleaning the classrooms or our school. We are hoping that you will continue with your partnership with us.
Dahil sa sama-samang pagkilos ng mga stakeholder at mga voluntaryo, mas napabilis ang paghahanda ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Kaya pagsapit ng Lunes, handa nang salubungin ng mga paaralan ang mga mag-aaral sa mas malinis, mas maayos at mas ligtas na kapaligiran para sa pagkatuto. MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory, Pag-ibig! Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division na mapa sa ilalim ng hospital arrest si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan dahil sa mga iniinda nitong mga karamdaman. Ngunit sa halip na sa hiling nitong pribadong ospital sa Makati, sa Philippine National Police General Hospital ito mamamalagi, ayon sa utos ng hukuman. Ito ang balita ni Van Alvarez. Naka-prepare na po yung room niya, yung kama, and all the monitoring na pwedeng gamitin para sa kanya, and also yung mga nurses and doctors are already prepared. Hindi sa pribado, kundi sa pampublikong ospital sa loob ng Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame, mamamalagi si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan matapos aprobahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling nitong hospital arrest. Ayon kay PNP General Hospital Chief Police Colonel Cleto Manongas, kasalukuyan pang nasa The Medical City sa Makati si Bonoan para sa further evaluation at management gaya ng angiogram at iba pang special medical tests. Hindi kasi available ang mga equipment na ginagamit sa ganitong procedures sa PNPGH na isang level 2 hospital. Ayon kay Colonel Manongas, bagamat wala pang tiyak na petsa, oras na lumabas na ang results at cleared na ang dating kalihim sa lahat ng kanyang medical procedures, ay ililipat rin ito agad sa ospital sa loob ng Campo Crame. Handa rin ang PNPGH na makipagtulungan sa mga doktor sa The Medical City sakaling kulangin sila sa resources at mga espesyalista. We will collaborate with the attending physician of the Medical City na i-allow natin ho na dito sila makapagpasyal sila rito sa ma-visit nila ang kanilang patient dito sa PNPGH po. And then they can recommend kung ano yung mga dapat gawin, then the doctors in the PNPGH will collaborate with them. Sa mosyong inihain ng kampo ni Bonoan, ipinaliwanag nito na bukod sa 80 anyos na ang dating kalihim, iba't ibang sakit ang kasalukuyan nitong iniinda. Sa diagnosis ng isa sa mga doktor nito, kabilang sa mga karamdaman ay ang renal disease o sakit sa bato, hypertension, diabetes, arthritis, masakit na spinal cord, komplikasyon sa dugo at maging prostate cancer. Isinumite rin ang isa pang diagnosis mula sa isa pang doktor na nagsasabing mayroon itong mga sakit sa puso, electrolyte imbalance at chronic kidney disease na umabot na sa stage 4. Paliwanag ng kampo ni Bonoan, sa The Medical City nila nais mai-admit ang kalihim dahil sa mga specialized equipment na mayroon doon, bagay na kulang sa mga pangkaraniwang government hospital. Nasa The Medical City rin anila ang espesyalistang matagal nang tumitingin dito. Ayon sa PNPGH, hindi nila alam na ganito karami ang karamdaman ni Bonoan. Because ang ni-reveal lang sa amin at that time is kung ano yung present symptoms niya at that time. Ang stress po talaga siya, really big problems naman talaga po. It really trigger and precipitates any kinds of diseases po. Samantala, dahil pinagbigyan ng hospital arrest ni Bonoan, inatasan ng Sandigan Bayan ang PNPGH na magsumite ng independent medical evaluation report sa loob ng 5 araw upang beripikahin ang mga medical documents ni Bonoan. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuring ito, mananatili si Bonoan sa ilalim ng mahigpit na hospital arrest at nasa kustudiya pa rin ng PNP Crime Investigation and Detection Group o CIDG. Kapag itinuturing na ng mga doktor na ligtas ng ma-discharge si Bonoan, ipag-uutos ng Anti-Graft Court na ilipat siya sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kasama ang mga kapwa nito akusado sa non-bailable offense na plunder na sina Senator Jinggoy Estrada at 3 DPWH engineers mula Metro Manila.
Samantala, sakaling magkaroon ng emergency o kakailanganing ilipat ito ng ibang ospital o facility, bukod sa PNP General Hospital, kailangang ipagbigay alam ito sa korte sa loob ng 2 araw. Binigyan linaw din ng Sandigan Bayan 5th Division na ang akusado ang sasagot sa lahat ng hospital bill at iba pang kaugnay na gastusin habang nananatili ito sa loob ng paggamutan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinagay ng Philippine National Police ang kumakalat ng umano'y banta sa seguridad sa June 12 sa paggunita ng Araw ng Kasarilan. Gayunman, tiniyak ng pambansang pulisya na handa sila sa anumang posibleng mangyari. Ito ang balita ni Leia Ilagan. We remain vigilant and fully deployed for all celebrations to ensure the safety and security. Walang banta sa seguridad sa darating na June 12. Ito ang paglilinaw ng Philippine National Police kasunod ng pagkalat ng impormasyon sa social media na mayroong mangyayari kasabay ng paggunita ng Araw ng Kasarilan sa darating na Biyernes. Ayon kay PNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, wala silang namomonitor na credible threat sa naturang araw. Subalit, naghanda pa rin aniya sila ng contingency plan sakaling may mga pagkilos mula sa iba't ibang grupo. Kinumpirma rin ni Ko na nagkaroon ng emergency meeting kanina sa Campo Crame na dinaluhan ni DILG Secretary John Vic Rimulya at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Kabilang aniya sa pinag-usapan ang seguridad na ipatutupad sa State of the Nation Address, seguridad sa Senado at Safer Cities Initiatives. The Secretary of the Interior and local government did meet with the top PNP leadership as well as select regional directors and directorial staff as part of his regular oversight functions and mandate over the Philippine National Police. There's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting, and it's normal and routine. Kasama sa mga kumakalat sa social media ang umano'y mangyayaring pagkilos sa June 12 ng isang religious sect at paglusob sa palasyo. Wala namang kumpirmasyon mula sa Malacanang o umano'y planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos sa June 12. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na bago ang mga ganitong aksyon dahil noon pa aniya nais iluklok sa pwesto ang kanilang itinuturing na leader kahit wala pa ang 2028. Dagdag pa ng opisyal, nasa mandato na ng law enforcement agency at investigating body na aksyonan ang mga ganitong klaseng aktibidad. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Piliin ang prinsipyo, katotohanan at huwag ang pansariling interes. Ito ang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa law graduates ng West Visayas State University College of Law sa La Paz, Iloilo City kanina. Ayon sa Pangulo, kaakibat ng kanilang piniling propesyon ang pananagutan na matiyak na ang mga mahihirap, mahihina at walang sapat na boses ay hindi maiiwang walang proteksyon dahil lamang sa kakulangan ng yaman, impluwensya o kapangyarihan. Sa panahon anya na ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ay sinusubok, lalong nagiging mahalaga ang pananagutan. Umaasa si PBBM na mananatili ang mga bagong nagsipagtapos sa kanilang matatag na prinsipyo. As you face a new chapter, I hope you will stay steadfast in the principles that brought you to this calling. Do not be swayed by fleeting opinions or the allure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation. Naaresto ng National Bureau of Investigation ng ilang empleyado ng isang illegal online collection operation sa isang gusali sa Quezon City. Ayon sa NBI, nagpapanggap umunong alagad ng batas ang mga ito upang manakot at makapaningil ng pautang. Ito ang balita ni Benedict Samson. FBI, taas kamay! Taas kamay! Taas kamay! Taas kamay!
Makalipas ang nasa 6 na buwang surveillance, sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation nitong Lunes ang isang illegal na online collections agency sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City. Ayon sa NBI, may natanggap umano silang impormasyon na may ginagawang pananakot ang mga empleyado ng naturang online collection agency para magbayad ng utang ang mga borrower nito. May script sila, may sinusunod script. We've even seen doon sa location yung mga high-tech na equipment na may MC catcher sila, yung tapos text blast na ginagamit. So marami silang equipment na gamit-gamit to perpetuate this crime. Dagdag pa ng NBI chief, sa ginagawang pananakot ng illegal na online lending ay nagpapanggap pa silang pulis at ahente ng NBI. Positive that they're involved in collection of money using fraud. Nagre-represent sila that there is warrant, that there is a police officer or a law enforcement officer yung nangungulekta so that pagbayad yung mga tao. Plus, they also mimic court orders and sheriff implementations. They also misrepresent themselves as a lawyer, police officers, and representatives from the barangays for them to be able to collect from the borrower clients, sir. Sa naturang operasyon, nakumpiska ng NBI ang mga gadget at computer na ginagamit sa online collection. Matapos ding ilabas ng korte ang warrant to seize computer data, ay isinailalim naman ng NBI sa digital forensics sa mga naturang gadget kung saan nakita ang ginagawang pananakot sa mga biktima. Yan. At yun nga, nakita namin doon. Ang dami pati nilang SIM card, ang daming cellphone. Then yung MC catcher kasi, halimbawa tayo rito, nag-uusap-usap, may telepono tayo, ano yan, it will send a signal, doon papasok yung telepono mo at nakukuha nila yung data ng telepono mo, namamain nila yun eh. So bawal na talaga yan, hindi pwede talaga yan. So pag mayroon tayong nahuling ganyan, kasama sa pwedeng kasuhan yan. Sa kasalukuyan ay may 26 na suspect na ang nasampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Usurpation of Authority. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng reklamong obstruction of justice sa Department of Justice ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ang nasabing complaint ay isinampa laban sa abogado ni Charlie Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz. Kasama rin sa inireklamo ang ilang kaanak ng missing sabungeros na bumaligtad na umano sa kaso. Anila, sinusuhulan sila para huwag nang dumalo sa mga pagdinig. Unang itinanggi ni Attorney Caroline Cruz ang akusasyon ng panunuhol. Anya, financial assistance lang ang kanyang ibinigay at wala silang hinihinging kapalit. Talagang ginagapang po kami isa-isa para hindi na umattend dun sa hearing, kapalit ng perang ibinibigay po nila. Yung sa akin po ang natanggap ko po is total of 30,000 pesos. 2 beses po yun, isang 20,000 tsaka isang 10,000 pesos. Mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ng West Philippine Sea matapos makatanggap ng ulat hinggil sa bagong estruktura sa Baho de Masinloc. Ayon kay National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, seryosong tinutugunan ng pamahalaan ng naturang ulat dahil maaari itong makaapekto sa soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa WPS. Ayon kay Commodore Tariela, kasalukuyang nagsasagawa ng beripikasyon at pag-usuri ang mga kaukulang ahensya hinggil dito. Inihikayat ng opisyal ang publiko na umiwas sa espekulasyon at maghintay ng opisyal na impormasyon mula sa pamahalaan. Nagsimula na ang Pilipinas sa pagpapadala ng sariwang Carabao mangoes patungong Toronto, Canada. Ito ay bahagi ng programa ng administrasyon na palawakin ang maaabot ng produktong pang-agrikultura ng bansa. Na send-off ceremony sa Philippine Airlines Cargo Terminal sa Pasay City, binigyan diin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na panahon na upang matikman sa iba't ibang panig ng mundo ang mga prutas mula sa Pilipinas.
Tinambak ang basura sa kahabaan ng kalsada kahit mismo sa harap ng gusali ng Department of Environment and Natural Resources sa Lanang, Davao City. Naharap ngayon sa malaking problema na pangungulekta ng basura ang syudad mula nang isuspinde ang operasyon ng Barangay New Carmen Sanitary Landfill noong May 22. Magugunita na ipinasara ang landfill matapos ang pagguho ng basura bunsod ng malakas na ulan na nauwi sa pagkasawi ng isang individual at pagkasugat ng 2 iba pa. Wala pang tugon ng lokal na pamahalaan kung saan na ang alternatibong mapagtatapunan ng basura sa lungsod. Nakatutok ngayon ang mga lokal na opisyal at Department of Education sa ilang mga lugar sa Cordillera na nananatiling may banta ng landslide. Kasama ito sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga paaralan at mga mag-aaral kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng klase sa Lunes. Ito ang balita ni Grace Doc Tolero. Sa Benguet, ilang paaralan sa La Trinidad at mga karatig bayan ang sinuri ng mga opisyal ng LGU at DepEd Cordillera dahil sa banta ng landslide sa mga daan papunta sa mga paaralan. Ilan sa mga kalsadang nagsisilbing access road sa mga upland school ay madalas maapektuhan ng rockfall at pagguho ng lupa na nagiging sanhi ng pagkaantala sa pagpasok ng mga guro at mag-aaral. Sinuri din ang mga school buildings na nasa mabubundok at mataas na lugar, kabilang ang kalagayan ng mga silid-aralan, drainage system at mga retaining wall upang maiwasan ang posibleng pinsala sa panahon ng malalakas na ulan. Sa Ifugao at Mountain Province, nagsagawa naman ng magkasamang inspeksyon ang LGU at DepEd sa mga paaralang matatagpuan sa mga liblib at mabubundok na barangay. Tinignan ang kalagayan ng mga silid-aralan, mga kagamitan at mga access road habang sinuri rin ang mga evacuation at emergency plan kasama ang mga opisyal ng barangay. Layunin ng mga inspeksyon na matiyak na handa ang mga paaralan sa anumang posibleng emerhensiya sa pagpasok ng mga estudyante. Sa Cagayan, patuloy ang pagmamatsyag ng mga LGU at MDRRMO sa mga paaralang nasa flood-prone areas lalo na sa Tuguegarao at Apari na malapit sa mga ilog at baybayin. Samantala, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, nagsagawa rin ng mga inspeksyon sa mga paaralan at mga kalsadang nagsisilbing daan ng mga mag-aaral. Tinututukan dito ang kalagayan ng mga drainage system, school zone safety measures at pangkahalatang classroom readiness bago ang ganap na pagbubukas ng klase. Sa kabuuan, patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya at lokal na pamahalaan sa Northern Luzon upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro sa papasok na school year. Grace Doc Tolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bigo makadalo sa inaasahang dialogo ngayong araw ang abogado ng kontraktor ng gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa mga kaanak ng mga biktima, handa na sana silang makipag-areglo upang maiuwi na mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit hindi natuloy ang pag-uusap dahil sa bigong pagsipot ng kabilang panig. Ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, may binigay na bang dahilan ng kampo ng kontraktor sa gumuhong tinatayong gusali dyan kung bakit hindi sila nakadalo sa pagharap sa mga pamilya ng mga biktima? Magandang gabi, Monica. Ito nga yung dahilan na hindi nga nakarating dito sa dialogo dito sa Barangay Hall ng Balibago, Angeles City, Pampanga. Itong abogado ng kontraktor at ito nga ay sana inaasahan nila na makarating pero ayon sa kapitan ng barangay, nakausap naman niya yung abogado pero hindi muna ito nagpunta dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Hindi natuloy ang inaasahan sanang pagharap kanina ng abogado ng kontraktor ng Golden Years Construction and Steelworks Corporation at pamilya ng mga nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay Kapitan Joseph Ponce, kasabay na naghintay ang mga pamilya ng mga nasawi para makausap sana ang abogado ng kontraktor pero hindi dumating.
ang nakausap lamang ng pamilya ng mga biktima ay ang mga abogado ng Angeles City Public Office o PAO at hindi ang abogado ng contractor. Binigyan ko sila ng free consultation kanina ang mga pamilya ng biktima at I think nabalitaan ng lawyer ng kabila na nandito kaya gustong kausapin sana. Kaya lang ang sabi sa akin ni Attorney Manguera, they need to talk to me first in private kung kukumustahin kasi galit na galit nga before ang mga family sa mga representative ng may-ari ng building. Ayon sa tagapagsalita ng pamilya ng mga nasawi sa gumuhong ginagawang building, dapat sana ay natuloy na ang na magharap sila ng abogado ng kontraktor sa Barangay Hall. Ang pinagtaka lang nila nang dumating ang abogado ng PAO ay hindi na ito dumating. Mayroon na po kasi dapat kaming meeting eh. Kasi hindi ko lang po alam yung kung ano yung naging dahilan kung bakit hindi. Sana nga po kung magkakaroon po kami ng pagkakataon na ma-meet yung lawyer ng contractor, maging present naman din po sana yung public attorney's office. Dagdag pa dito, maganda sana na magharap na sila kasama ang PAO at ang abogado ng contractor nang mapag-usapan na ang karapatan ng kaukulang pinansyal na tulong para sa pamilya ng mga biktima. Samantala ang magkapatid na Telma at Gina naman nakahanda silang makipag-areglo, sagutin lang ang pangangailangan nila sa gastos at pagpapalibing ng kanilang mahal sa buhay. Sana po mapabilis naman po yung day kasi gusto mo na pong umuwi. Yun lang po kasi nahirapan na po kami. Samantala, may iba naman na nagsampa na ng kaso laban sa kontraktor at may-ari ng gumuhong building. Nag-file po kami ng kaso doon po sa attorney po sa City Hall. Tatlong po kami, pamilya na nagsampa po ng kaso para po mabigyan ng hustisya po ng mga biktima po. Sinabi naman ni Balibago Barangay Captain Joseph Ponce na magtatakda ng schedule sa barangay ang abogado ng kontraktor sa pamilya ng mga nasawi. Pero isa sana sa gustong mangyari ay pag-usapan ang areglo. Magbabatay sila sa itutulong depende sa kalagayan ng pamilya ng isang individual na nasawi. Monica, kanina nga ay nakausap natin yung tagapagsalita ng mga pamilya ng mga nasawi na sinasabi na meron silang matatanggap na 150,000 daw na pinansyal na tulong at ito ay hindi sila payag doon sa 150,000 dahil hindi yun nahalaga ng kapalit ng buhay ng mga nasawi dun sa 27 nasawi sa gumuhong ginagawang building. At ayon naman sa kapitan ng Barangay Balibago, kanina ikausap natin si Kapitan Joseph Ponce, sinabi niya na nakausap nga niya yung abogado ng contractor at sinabi na yung 150,000 ay yun ay tulong pinansyal lamang. Pero meron ng bukod pa yung ibibigay na burial assistance at funeral assistance. At siguro ay masabi nga ni Kapitan Ponce ay yun nga ang inaantay niya kung kailan uli matutuloy yung paghaharap ng pamilya ng mga nasawi at kontraktor ng nasabing building, yung mismong abogado, para nang sa gayon ay malinawan na kung papaano talaga magkakasundo at matutulungan yung mga pamilya ng 27 nasawi dito sa pagguho ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. At yan muna ating latest live mula dito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 15 at 13 na nagsasabi, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang
mga kaibigan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.